Sa umpisa ng pelikula, nagrenta si Nancy ng isang mamahaling kwarto sa hotel at nag-book ng isang lalaki. Kasabay nito, si Leo ay nagkakape sa isang cafeteria sa kabilang kalye para makikipag-date sa bagong customer. Nang makilala niya ang babae, binibigyan niya ito ng ilang papuri at sinisikap na makuha ang loob nito. Napagtanto na medyo kinakabahan si Nancy, nag-aalok ang lalaki na uminom ng champagne at makipag-usap muna sandali. Hindi siya comfortable sa edad niya at palagi niya itong pinapaalala sa lalaki. Hindi naman ito ikinahihiya ni Leo, dahil dati na siyang nagkaroon ng mga matatandang babae na customer. Si Nancy ay isang disente at magalang na babae na, hanggang kamakailan lamang ay nagtrabaho bilang isang guro sa paaralan. Sa buong buhay niya ay naging modelo siyang ina at asawa, ngunit 2 taon na ang nakalilipas ay namatay ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay nagsimula ng kanilang sariling buhay. Nang magretiro siya, napagtanto niya na ang karamihan sa kanyang paglalakbay sa buhay ay tapos na, ngunit hindi niya nagawang pasayahin ang sarili sa kama. Matapos magrenta sa isang hotel at mag-book ng isang lalaki, umaasa siya sa unang pagkakataon na makamit ang kalihayahan na nalaman lamang niya mula sa mga libro. Nahihiya ang manang sa patuloy na pakikipag-usap kay Leo dahil hanggang sa puntong ito ay itinuturing niyang hindi acceptable, mababa at kasuklam-suklam ang trabaho nito. Sa parehong oras ay hindi niya nais na ipagpatuloy ang pag-uusap at nais niyang dumiretso sa deal sa lalong madaling panahon, habang nag-e-enjoy sa katawan ng isang gwapong binata. Walang pakialam si Leo sa deal at hinalikan ang babae para magsimula at matanggal ang takot nito. Natatakot si Nancy na hindi niya kayang patayuin ang lalaki at iminumungkahi na uminom ito ng robust. Pero tiwala siya na kaya niya nang wala ang mga ito. Napagtatanto na hindi maiiwasan ang tsak-tsakan, tumakbo ang babae sa banyo para maglinis at magpalit ng damit. Kasabay nito, naghuhubad si Leo at kumuha ng komportableng posisyon. Matagal na hindi lumalabas si Nancy, at nagpa siya siyang magmeryenda, humanap ng candy bar sa minibar. Hindi nagtagal ay bumalik siya sa kwarto, ngunit naiinis siya sa amoy ng candy bar, at ang lalaki ay kailangang magsipilyo ng kanyang mga ngipin. Makalipas ang 1 minuto, napagtanto ni Leo na ang problema ay hindi ang candy bar, kundi si Nancy mismo. Dahil sa takot sa pakikipagtalik sa ibang lalaki, nagbago ang isip niya, at handang magbayad para sa tsak-tsakan ng walang maraming usapan. Tiniyak ni Leo ang babae, dahil ang kanyang aksyon ay hindi isang panandaliang kahinaan, ngunit isang sinadya at maingat na desisyon. Ang 30 taon ng kanyang sex life ay naging parehong boring, at ngayon ay ang huling pagkakataon upang baguhin ang anumang bagay. Nakahiga ang dalawa sa ilalim ng mga kumot, patuloy na nakikilala ang isa't isa ng higit pa at mas mainit. Naiintindihan ni Nancy na hindi tanga at edukado ang binata kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nito ang trabahong niya. Hindi ito ikinakahiya ni Leo dahil ito ang kanyang gusto na nagpapahintulot sa kanya na madama na kailangan siya at nagugustuhan. Kasabay nito, hindi siya umamin sa kanyang ina at nagsisinungaling ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na nagtatrabaho siya sa isang oil rig. Si Nancy ay may 2 anak, isang pariwara na babae at isang responsableng lalaki na pumapasok sa unibersidad. Ang babae ay natatamad sa kanila, dahil sila na tulad ng kanilang ina ay masyadong seryoso. Upang pukawin si Nancy, nagpa siya si Leo na alamin ang tungkol sa pag-uugali ng kanyang asawa bago ang tsak-tsakan. Siya lang pala ang naging kapartner ng babae, at 30 years nang ginagawa ang ganoong bagay. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang paghimas o pag-eksperimento, dahil ang lahat ay nangyari ng eksakto tulad ng dati. Hindi nasisiyahan, napaluha si Nancy at inamin na noon pa man ay gusto niyang sorpresahin ang isang lalaki, gustong magbigay ng kasiyahan, at matanggap ito bilang kapalit. Bilang isang teenager, nakilala niya ang isang waiter at umaasa na mapasaya siya nito, ngunit pinigilan ito ng mga nakasaksi. Nang mapansin na nakahinga si Nancy, hinalikan siya ni Leo at nilabas ang kanyang mga galawan, na masigasig na kumikita ng pera. Sa ikalawang pagkikita, ang babae ay nakakaramdam ng mas malaya at nakaka-relax. Hindi na siya nahihiya kay Leo. At siya ay nakikipag-usap sa kanya ng mahinahon. Kasabay nito, ang isang pagiging guro ay naninirahan sa loob niya, at tulad ng alam mo, ang ugali ay pangalawang kalikasan. Kaya naman naghanda siya ng wishlist ng 5 item. Nais ni Nancy na isabuhay ang mga ito sa lalong madaling panahon, simula sa una at pinakamahirap niyang hamon. Nang mapansin na medyo nahihiya pa rin ang babae, hiniling ng lalaki sa kanya na pakawalan ang kanyang nerbiyos. Napagtanto niya na maraming mga madre ang may higit na karanasan kaysa sa kanya, kaya handa siyang lumuhod at pasayahin ang lalaki. Tinatanggal ang kanyang sinturon, natatakot si Nancy na hindi masiyahan si Leo. Ngunit tinitiyak niya ito,
dahil madidismaya lamang siya kung kagatin nito ang kanyang imbatido. Ang sandali iyon ay nasira ng isang biglaang tawag sa telepono. Ang kanyang anak na babae ay may biglaang problema at kailangang makipag-usap sa kanyang ina, upang makakuha ng mahalagang payo at suporta. Sa kanyang pagbabalik, handa na siyang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan, ngunit nag-aalok si Leo na sumayaw at magpahinga ng kaunti. Habang sumasayaw, unti-unting nawawala ang kahihiyan ni Nancy, nagsimulang ngumiti, at nakakaramdam ng kalayaan. Ang mag-partner ay nag-ambala ng isa pang tawag mula sa kanyang anak na babae, na sumisira sa kanilang rurok ng kaligayahan. Pagod na si Nancy at ayaw sumagot, handang kunin ni Leo ang telepono at sabihing busy ang manang ngunit hindi nagustuhan ng babae sa opsyong iyon. Matapos ang pakikitungo sa kanyang anak na babae, handa siyang lumuhad muli, at hinihiling na magpatuloy. Si Leo ay kinuha ang pagkakataon at nag-aalok ng masahe. Sa pagpuwersa sa lalaki, naramdaman ng babae ang kanyang mga maskulo at hiniling sa kanya na habarin ang kanyang damit. Hinahangaan niya ang matipunong katawan ng lalaki at hindi na naman siya komportable. Dumadampi ang kanyang dibdib sa kanyang pusod at ang kanyang balakang ay nawala ang dating hugis. Pagkatapos, dinala si Nancy sa harap ng salamin, tinuruan siya ng lalaki na mahalin ang sarili kung sino siya. Para medyo makapagpahinga ang manang, nagmumungkahi siya ng role-playing, ngunit hindi natuwa si Nancy sa ideya. Napagtanto na ang ideya ay isang kalokohan, ang babae ay nagsimulang umiyak at hindi nais na habarin ang pantalon ni Leo. Pagkatapos sabihin sa kanya ang tungkol sa iba pang mga kliyente, pinapahinga ng callboy ang isang naninigas na Nancy, at nakipagsapalaran siya sa mas tahasang mga bagay. Sa ikatlong pagkikita, ang babae ay kumilos ng malaya, at hinahayaan ang lalaki na bigyang kasiyahan siya ng matamis na halik. Hindi pa rin siya makakakuha ng kasiyahan, ngunit ayaw niyang dayain ito. Nang i-cross ang pangalawang item sa kanyang listahan, gustong makilala pa ni Nancy si Leo. Siya ay ayaw sa labis na prangka, dahil may mga hangganan ang personal na buhay at ang pakikialam dito ay mahigpit na ipinagbabawal. Sa nangyari, nagpa siya si Nancy na alamin ang tunay na pangalan ni Leo, at sa pamamagitan ng pag-research sa internet ay nagawa niya ito. Nang malaman ito, nagalit ang lalaki, at nagsimulang mag-impake. Ayaw na niyang ituloy ang meeting at hindi na siya babalik sa kwartong ito. Nakonsensya si Nancy at humingi ng tawad dahil gusto lang niyang maging mas malapit sila sa isa't isa, at handa siyang sabihin ang kanyang tunay na pangalan. Hindi interesadong pakinggan ito ni Leo, dahil nang himasok ang babae sa hindi dapat. Noong siya ay isang teenager, siya at ang iba pang mga estudyante sa high school ay nagkaroon ng isang adult party, at nahuli sila ng kanyang ina na ginagawa ito. Mula noong araw na iyon, iniwan niya ang kanyang anak, sinabi sa mga kakilala na patay na ito. Pakiramdam na inabandona, umalis si Leo ng tuluyan sa bahay, at sinusuportahan ang sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang callboy. Connor pala ang tunay na pangalan ni Leo na isang matagal ng patay. Umalis ang lalaki, ngunit bumalik pagkalipas ng 1 minuto upang hanapin ang kanyang smartphone. Hindi niya mahanap ang telepono, na naging sanhi ng matinding galit ni Leo, na naging dahilan upang mag-react ng ibang guest at receptionist ng hotel. Matapos mahanap ang smartphone sa ilalim ng kanyang upuan, nagpaalam ang lalaki kay Nancy ng tuluyan at umalis na nangangako na babayaran ang pera sa kanilang date. Sa ika-4 na pagtatagpo, muling kumuha ang babae ng isang callboy, at hinihintay siya sa isang kafe. Doon, nakilala niya ang isa sa mga waitress bilang si Becky, isang dating estudyante na hindi naaangkop sa paaralan. Sa takot na magmukhang walang kabuluhan, sinabi ng babae na naghihintay siya ng isang lalaki na pagbibentahan niya ng kanyang sasakyan. Pagkatapos maghintay kay Leo, pinasalamatan niya ito sa pakikipagkita sa kanya at humingi ng paumanhin para sa kanyang hindi naaangkop na pag-uugali. Inirerekomenda ni Nancy ang lalaki sa kanyang kaibigan, at hindi siya natatakot na ibunyag ang kanyang tunay na pangalan. Mukhang mapagkatiwalaan, ikinwento rin kay Leo ang kanyang nakaraan, at ang mga pagkakamaling nagawa niya. Dahil ayaw niyang maging mapagkunwari, tinawag ni Nancy si Becky at sinabi sa kanya na si Leo ay hindi isang customer, ngunit isang kahangahangang lalaki na nakakadate niya sa loob ng 1 buwan. Ngayon pa lang ay umuupa na siya ng kwarto, at handa na siya sa kaligayahan kasama ang binata. Ang moral at moral lesson sa paaralan ay nasa likod niya, ngayon ay natutunan ni Nancy na kailangan niyang malaman kung paano mamuhay at magsaya sa buhay. Ang pagkakaroon ng tamang conclusion, hiniling niya kay Becky na mag-isip gamit ang kanyang ulo, at huwag matakot sa mga nakatagong pagnanasa. Ang kasiyahan ay hindi kasalanan ngunit isang himala na dapat maranasan ng lahat. Pagkalabas ng kafe, pumunta sina Nancy at Leo sa kanilang silid upang muling magsaya sa isa't isa.
Matapos gawin ito, nagpasya silang magpahinga sandali. Sa pagtingin sa hubad na lalaki, si Nancy ay nagsimulang humaplos sa kanyang sarili at sa unang pagkakataon ay nakakuha ng kasiyahan. Sa pagtatapos ng kanilang date, kapwa nilang napagtanto na ito na ang kanilang huling pagkikita. Napagtanto ni Nancy ang kanyang pagnanais na ganap na maranasan ang kasiyahan ay natupad kaya handa siyang magpaalam sa binata. Iniwan siyang mag-isa, muli niyang tiningnan ang kanyang sarili sa salamin, at sa unang pagkakataon ay hindi siya nakakita ng anumang mga pagkukulang sa kanyang sarili at hindi nakakaramdam ng takot, napagtanto na ang pagtanggap sa iyong sarili bilang ikaw ay iyon ang pangunahing kaligayahan.